Pinapayagan na sa mahigit 60 bansa ang paggamit ng marijuana o cannabis bilang gamot. Kabilang dyan ang Thailand, ang kauna-unahan sa Asya. Dito po sa Pilipinas, tinitimbang pa rin hanggang ngayon kung dapat na bang gawing legal ang marijuana bilang gamot. Habang nakikibaka kasi ang iba't ibang grupong pabor dito, may agam-agam naman ang otoridad na baka ito'y maabuso. Narito ikalawang bahagi ng special report ni James Agustin. Maraming grupo na ang nagsusulong na gawing legal ang medical marijuana sa ating bansa. Isa sa kanila ang Kana Hopefuls Incorporated na pinamumunuan ng dentista si Dr. Donabel Trias Conanan. Mahigit 100,000 na raw ang kanilang miyembro. Ang mission namin sa aming organization ay matulak ang pagsasaligal ng marijuana bilang gamot. Dapat ito ay affordable, safe and available medical cannabis. Itinuturing ng grupo na alternatibong gamot ang marijuana na maaari raw magamit sa iba't ibang karamdaman. Base sa mga pag-aaral, ang medical cannabis ay nakakatulong para po maibsan yung mga pasyente na merong epileptic seizures, yung mga pasyente na merong cancer, merong mga chronic pain, especially they are in pain. And maganda rin siyang adjunct therapy, pangsabay na therapy sa chemotherapy. May personal na dahilan kung bakit isinusulong ni Dr. Donabel ang advokasiyang ito. Ang kanyang 11 taong gulang na anak na si Julia, na-diagnose na may Dravet syndrome, isang kakaibang uri ng epilepsy. 5 taon daw silang naglabas-masok sa ospital. Naniniwala si Dr. Donabel na malaki ang maitutulong sa kanyang anak kapag pinayagan siya makagamit ng medical marijuana. Yung anak ko, as young as 3 months old, nagsa-seizure. Mga around 60, 70, 80 times in a day. So because of that, I became so desperate na naghanap talaga ako ng alternative cure. Yun ang dahilan kaya naging passionate advocate ako ng medical cannabis. Sa ngayon, ang aking anak ay 11 years old na at ang aming advokasya ay tumatakbo na ng 10 taon. Ganun na kami katagal na nag-a-advocate sa Pilipinas for medical cannabis. Ganito rin ang paniniwala ng Philippine Cannabis Legal Resource Center, isang grupo na nag-aalok ng libreng legal services sa mga nahuhuli ng dahil sa marijuana. Naniniwala tayo na yung access to cannabis as medicine is as a human rights issue, no? Right to health po ito, no? Right to access to health, no? Yung karapatan ng isang taong pumili ng gamot na para sa kanya ay dapat kilalanin, no, ng gobyerno, lalo na ito effective at science-backed. Sa ngayon, may mga panukalang batas sa Senado at Kamara na layong illegalize ang medical use ng marijuana. Sa Senate Bill No. 230 ni Senator Robin Hood Padilla o ang Medical Cannabis Compassionate Access Act of the Philippines, ilan sa mga tinukoy na sakit kung saan maaaring magamit ang medical marijuana ang cancer, epilepsy, glaucoma, multiple sclerosis at iba't ibang sleep at mood disorders. Maaari lang daw ma-access ang medical marijuana sa mga tutukuying Medical Cannabis Compassionate Centers. Layo naman ng House Bill No. 6783 ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na tanggalin ang marijuana sa lista ng dangerous drugs sa ating bansa. Kapag naisa batas, babaguhin ito ang ilang probisyon ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa Dangerous Drugs Board o DDB, 1961 pa lang ay kabilang na sa pinagbabawal na droga ang marijuana, kung ang pagbabatayan ay ang naging convention ng United Nations on Narcotic Drugs. Marijuana or cannabis is included in Schedule 1 and Schedule 4. Pag sinabi mong Schedule 1, ito yung mga ito yung mga substances that are highly addictive and very liable to abuse. So it includes yung cannabis, heroin, opium, cocaine, etc. And then yung Schedule 4 naman, this include yung mga substances also in Schedule 1 but with additional classification as with no therapeutic value. So walang medicinal purpose. Pero nito lang 2020, napagbotohan ng United Nations Commission on Narcotic Drugs na tanggalin sa Schedule 4 ang marijuana o cannabis. Gayunman, itinuturing pa rin itong illegal sa ating bansa dahil sa kasalukuyan nating batas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa DDB, hindi pa napapanahon na illegalize ang medical marijuana. We support yung position ng ating mga medical expert, yung mga ng DOH at saka ng Philippine Medical Association na hindi kailangan. Yung mga countries na nag-allow ng ganyan,
nagkaroon sila ng consequential problem with regards sa enforcement. Maging ang Philippine Medical Association o PMA, tutol na gawing legal ang medical use ng marijuana. Once na inopen na siya, baka mamaya it will lead to the diversion to recreational marijuana. Bagaman marami na raw pag-aaral sa ibang bansa sa posibleng gamit ng marijuana sa ilang karamdaman, kailangan pa raw ng sapat na pag-aaral kaugnay nito. Actually, hindi siya gamot eh. Symptomatic lang siya. No? So, ibig sabihin, cannabis for Dravet syndrome, hindi niya nagagamot yung actual na sakit. Natatanggal lang yung nakikita natin na manifestation, which is epilepsy. So, symptomatic relief. Sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research, ang Thailand ng kauna-unahang bansa sa Asia na ginawang legal ang paggamit ng medical marijuana, Hunyo noong nakaraang taon. Sa buong mundo, mahigit 60 bansa na ang legal na gumagamit ng medical marijuana o medical cannabis. Habang sa Pilipinas, mahaba-haba pa ang laban para dito. At habang nananatiling iligal ang marijuana, ang mga pasyenteng gumagamit nito patuloy na magtatago at maghihintay kung darating pa ba ang kaunting pag-asang kanilang inaasam. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.